Nung Sunday nga, maaga talaga akong naglaba dahil alam nyo naman ang panahon, maulan nga, kaya nga mahirap magpatuyo ng mga damit. Tapos nung tanghali, nag-prepare naman ako ng uulamin namin. Nagluto nga lang ako ng adobong manok. Pero syempre, bago ngayon, hi, hello, welcome to my vlog. Grabe, sa sobrang hirap magpatuyo ng mga damit, kahit may nakasampay ka pa, kailangan mo na ulit maglaba. Sus, may kung aantayin mo pang umara, matatambakan talaga ng labahin. At dahil maulan, may mga bisita nga na naman ako ng mga langaw. Sobrang nakakainis dahil hindi na talaga sila umalis-alis dito sa lamesa. Kaya nga ayan, winagwag ko talaga yung hanger para kahit papano lumayo-layo sila. Dati nga halos iniisang salang ko lang talaga yung mga puti. Pero ngayon pinagbubukod ko na nga yung uniform at mga pangloob para nga siguradong malinis. Kaya nga kanina inuna kong isa lang itong mga panloob dahil ito nga rin yung nakakabugnot na isampay sa liliit nga nito. Bali kapag ka nagsasampay nga ako ng mga panloob, ginagawa ko na talaga siyang set. Halimbawa sa panyong panape, isa nga sa panganay ko at isa naman sa bunso ko. Kumbaga sa isang ipit, dalawang panyo nga yung nakalagay. Para nga pag may pasok, hihila na lang ako dyan. O diba, galawang tamad talaga. Hala hindi! Kami kasing mga nanay sa sobrang daming gawain, kailangan talaga namin mag-isip ng paraan kung paano nga mapapagaan yung gawain namin. Dahil sa maaga nga ako naglaba nito, sa sala na nga muna nagsalang ang Papa J ng sinaing. At nung maluto na nga yung sinaing, syempre binalik ko na nga rin sa pwesto. Nung maanlawan na nga rin pala ng malinis na tubig yung mga uniform, ayan nilagyan ko na nga rin ng sabon at saka Sonorox. Hala, bakit naman ganyan yan siya? Sa totoo lang, sobrang iksi talaga ng pasensya ko at gamit na gamit ko yan sa mga basher, oo. Kaya naman sa mga solid supporters ko dyan, kapag meron kayong nakita na pinatulang kong basher, naku, punong-puno na ako niyan. Literal na bago ko pumatol, nagtimpi muna ako ng ilang beses. Minsan kasi yung iba dyan sinasabi nagsasuggest lang, pero kapag hindi nasunod yung sinuggest nila, nagagalit. Yung iba naman maka-question sa mga ginagawa mo, akala mo sila talaga yung nagbibigay ng budget. Ang hirap nyo namang pasayahin. Grabe, pag nanay ka na, hindi mo na pwedeng gawin yung mga dapat hindi mo ginagawa dapat kasi ginagawa mo yung mga ganun. Lo, ang galing. Anyways, ayan, nung mararamdaman ko na nga malapit na magutom yung mag-aama ko, nag-asikaso na nga rin ako ng uulamin namin ngayong tanghali. At sa pagkakatanda ko, mag-aalauna na nga niya ng tanghali, pero okay lang naman dahil nag-almusal naman kami. Itong manok na nga lang yung nasa freezer, kaya nga ayan na lang din yung lulutuin ko. Piprituhin ko nga sana yan, kaso naisip ko masarap nga yung medyo may sarsa, kaya nga naisipan ko na lang ding i-adobo. Halos kakalabas ko lang din talaga niyan sa freezer, kaya nga ayan, nanlalaban pa yung manok. At para makaluto na nga ako, ginamitan ko na nga ng pamukpok. Bali, puro hita nga yan ng manok. Tapos hinati ko lang sa gitna para nga medyo dumami-dami. Kapag niluto ko kasi yan ng ganyang buo, mauubos kagad yan ng mga anak ko. Kapag nagluto pa naman ako ng adobong manok, yung manuyo-nuyo talaga, kaya akalain ng mga anak ko pinirito yan. O siya, ayan, nung makahiwa na nga rin ako ng bawang at saka sibuyas. At dahil konti lang din naman yung lulutuin ko, dito ko na nga lang lulutuin sa Red Chef na lutuan. Yung binabala ko nga palang gawin dito sa lutuan ko para nga hindi ma-expose sa init yung wallpaper, hindi ko pa nga nagagawa. Siguro sa day off na nga lang ng Papa J dahil medyo mabigat nga rin yung ilalagay ko dyan. Pero sige, sasabihin ko na nga sa inyo yung pinaplano ko. Maglalagay lang naman ako ng maliit na marmol dyan. Yung kagaya lang din yan sa pinagpapatungan nga ng kalan ko. Kapag ganyan nga yung mga concern nyo, iniintindi ko talaga yan dahil para din naman sa amin yan. Pero kapag literal na pangingialam lang yung ginagawa mo, naku, wag ka dito sa akin. Mali ka ng pinasukang bahay, oo. Pero pwede naman, basta bibigyan mo ako ng budget. O siya, ayan, nung magisa ko na nga yung manok, pina-golden brown ko nga lang din yan. Tapos naglagay na nga rin ako ng mga kung ano-anong pampalasa. At habang nag-aantay nga ako na maluto yung adobo, naisipan ko na nga rin ilipat itong kalendaryo ko. Na grabe, depende talaga sa sipag yung paglilipat ng kalendaryo. And ayan, finally, pamaya-maya nga lang din, naluto na nga yung ulam namin. Kaya nga ito, maghahain na rin ako. Nung nakaraan kasi, ang Papa J lang talaga ang nag-asikaso. Kaya nga ito, bumabawi naman ako. O diba, bawian lang para masaya ang buhay. Kung gusto mong umangat sa buhay, wag kang feeling prinsesa dyan. Ala, hindi. O siya, kakain na kami, kaya tara po mga mima ko, kain po tayo. Grabe yung panahon, halos wala na talagang lubay sa pag-uulan. Kaya pati MDR, MMC, walang lubay sa pag-update na parang akala mo ba jowa? Pero kidding aside, mag-iingat po kayong lahat mga mima ko. And praying na sana matapos na nga yung pag-uulan na to dahil hindi naman lahat nasa maayos nga na sitwasyon.